Walang sinuman ang makapaghuhula na ang isang simpleng video ay magiging isang fenomenong panlipunan na magpapakilos sa isang buong bansa. Sa malayong kaharian ng yelo, ang Iceland, isang pangyayaring hindi pa nagaganap ang kasalukuyang nagbubukas. Ang lahat ay nagsimula sa isang malaking pamilya kung saan ang isang manugang na babae, si Sigrid, na nagmula sa Iceland, ay nagpakasal sa isang pamilyang Pilipino. Ang kanilang nasaksihan sa Pilipinas ay isang tanawin na para sa maraming Pilipino ay pangkaraniwan na lamang, ngunit para sa kanila, ito ay isang paghahayag. Ang masiglang pamilihan sa gabi, ang matahimik na mga probinsya, at ang mainit na pagtanggap, lahat ng ito ay yumanig sa kanilang mga paniniwala mula sa kaibuturan. Pagka-uwi nila, ano ang mga salitang kanilang binitiwan na may kasamang luha at bakit ang kanilang paglalakbay ang naging dahilan upang ang mga mayayaman mula sa buong mundo ay dumagsa sa Pilipinas. Isang kwento ng milagro sa loob ng 2 linggo na nagpabago sa ugnayan ng 3 henerasyon ng isang pamilya at nagdulot ng siksikan sa mga paliparan. Ang buong katotohanan sa likod ng kaguluhan ay ilalahad ko ngayon nang walang anumang itinatago. 20 miyembro ng isang malaking pamilya mula sa Iceland ang sabay-sabay na dumating sa Pilipinas. Dahil dito, nagsimulang dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagresulta sa pagkapuno ng mga paliparan. Ang isang manugang na Icelandic ang nagbahagi ng kanyang nakagugulat na salaysay. Mga kababayan, ang Keflavik International Airport ay nasa gitna ng isang kaguluhan na hindi pa natin nakikita noon. Inay, saan po papunta ang lahat ng mga taong iyan? Papuntang Pilipinas daw sila. Ganoon karaming tao, sabay-sabay? Oo, ganoon nga. Tama po ang inyong narinig. 20 miyembro ng isang malaking pamilya mula sa Iceland ang sabay-sabay na sumakay ng eroplano patungong Pilipinas. Mula sa lolo hanggang sa mga teenager na apo, 3 henerasyon ang magkakasamang naglakbay. Ang walang katulad na paglalakbay na ito ang yumanig sa buong hilagang Europa, ngunit ang mas nakagugulat ay ang mga sumunod na pangyayari. Pagka-uwi nila, ang mga international food store sa Reykjavik na nagbebenta ng mga produktong Pilipino ay nagsimulang pilahan ng mga Icelandic na may buhok na kulay ginto. At sa mga immigration counter ng Pilipinas, libu-libong Europeo ang dumarating araw-araw. Sa huli, umabot sa mahigit 200,000 ang bilang ng mga turistang dumarating sa isang araw na bumasag sa lahat ng nakaraang tala. Ano nga ba ang nangyari sa pamilyang ito na may 20 miyembro? Paano nabago ng isang 2 linggong paglalakbay sa Pilipinas ang buong pamilya at nagpasimula ng Philippine Fever sa mga mayayaman sa buong mundo? Ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito ay isasalaysay ko sa inyo ngayon. Ang bida sa ating kwento ngayon ay si Sigrid, isang 35 taong gulang na manugang mula sa Reykjavik, Iceland. Bago tayo magpatuloy, kung maaari po ay paki-like at subscribe sa channel na ito upang maging malaking tulong sa pagpapakilala ng mga kamangha-manghang kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw, ako si Sigrid, nakatira sa Reykjavik, Iceland. Ako ay 35 taong gulang at 8 taon ng kasal. Namumuhay ako bilang isang ordinaryong empleyado habang pinalalaki ang aking 2 anak. Noong gabing iyon, walang pinagkaiba sa dati. Pagkatapos ng trabaho, umupo ako sa sofa at nag-scroll sa aking telepono. Wala akong partikular na hinahanap. Pinapanood ko lang ang mga maiikling video na automatikong nagpe-play. Bigla, isang video ang nakakuha ng aking pansin. Ito ay isang night market sa Maynila. Sa video, isang babaeng banyaga ang mag-isang naglalakad at kumakain ng street food lampas hating gabi. Nakangiti siya habang kumakain at malayang nakikipag-usap sa mga tindero. Ang paligid ay maliwanag at ang mga tao ay masayang nag-uusap at nagtatawanan. Sa simula, hindi ako makapaniwala. Kahit sa Reykjavik, hindi inirerekomenda na maglakad ng mag-isa sa labas kapag lampas na ng alas 11 ng gabi. Laging sinasabi ng aking mga magulang na mag-ingat. Ako mismo ay nagpapahatid sa aking asawa o sumasakay ng taxi kapag gabi na. Pinanood ko ang video ng paulit-ulit. Mukhang hindi naman ito scripted. Nang basahin ko ang mga komento, marami ang nagsasabi na sa Pilipinas, ang mga night market at mga 24,007 na kainan ay bukas kahit madaling araw at makakabili ka ng mainit na pagkain. May mga nagsabi rin na maraming tindahan na bukas buong araw at gabi sa iba't ibang lugar at maaari kang magpa-deliver ng pagkain kahit anong oras. Ipinakita ko ang video sa aking asawa.
Ang reaksyon niya ay pagtataka, kaya naman ipinadala ko ito sa group chat ng pamilya ng aking asawa. Malapit kami sa pamilya niya. Mula sa aking biyenang lalaki at babae hanggang sa pamilya ng aking bayaw at hipag. Mahigit 20 kaming lahat. Madalas kaming magtipon tuwing holiday at weekend, kaya laging masigla ang aming family chat. Pagka-post ko ng video, agad na may mga nag-react. Ang 60 na taong gulang kong pamangkin ang unang nagtanong. Mahilig siyang manood ng mga anime at interesado sa kulturang Asyano. Nagtanong siya kung totoo bang ganoon kasigla at kaligtas doon. Sumagot ako na hindi ko rin alam. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon kami ng pagtitipon sa bahay ng aking biyenan. Ang orihinal na plano ay para paghandaan ang kaarawan ng aking biyenang lalaki, ngunit natural na napunta ang usapan sa Pilipinas. Ang aking biyenang babae ay nag-aalangan. Mayroon siyang pananaw na ang mga bansa sa Asya ay papaunlad pa lamang. Nag-aalala siya kung ito ba ay mapanganib, ngunit iba ang reaksyon ng mga nakababatang henerasyon. Ang aking mga pamangkin ay mahilig makinig sa OPM, Original Filipino Music, at ang aking bayaw ay gumagamit ng mga appliances na gawa ng isang brand na itinatag sa Pilipinas. Ang aking hipag naman ay bumibili ng mga produktong pampaganda mula sa Pilipinas online. Higit sa aming inaasahan, ang Pilipinas ay malapit na pala sa aming pang-araw-araw na buhay. Noon nagsalita ang aking biyenang lalaki. Sinabi niya na masyado nang tumaas ang presyo ng mga bilihin sa Europa. Kahit maglakbay sa loob ng Europa, malaki na ang gastos. Nang hanapin ng aking hipag ang presyo ng mga tiket sa eroplano online, isang nakagugulat na resulta ang lumabas. Ang tiket papuntang Pilipinas ay halos kapresyo lang ng pagpunta sa Espanya o Italia. Mas lalo kaming nagulat nang tingnan namin ang halaga ng tirahan at pagkain. Ang presyo ng mga hotel sa Maynila ay mas mura kaysa sa Paris o Roma. Ang presyo ng pagkain ay makatwiran din. Ang pamasahe sa pampublikong sasakyan ay halos kalahati lang ng sa Europa. Maingat na nagmungkahi ang aking biyenang babae. Paano kung sabay-sabay tayong pumunta doon? Matagal na rin mula noong huli kaming naglakbay bilang isang buong pamilya. Mula noong maliliit pa ang mga pamangkin ko, naging abala na ang bawat isa at hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong magsama-sama. Hindi madali ang pag-aayos para sa 20 tao na sabay-sabay na maglakbay. Problema ang pagtutugma ng aming mga schedule at mahirap mag-book ng 20 tiket sa eroplano. Ngunit ang pamilya ay masigasig. Inayos ng bawat isa ang kanilang mga bakasyon at nagpaalam sa paaralan upang maitugma ang mga petsa. Naghanda kami sa loob ng 2 buwan. Habang mas marami kaming natututunan tungkol sa Pilipinas, mas marami kaming nakikitang kamangha-manghang bagay, ang katotohanang mayroon itong ilan sa mga pinakamagagandang dalampasigan sa mundo. Ang sistema ng transportasyon sa mga lungsod ay masigla at kakaiba. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay abot kaya at may mga world-class na doktor. Sunod-sunod na impormasyon ang aming nalaman. Ngunit may pag-aalinlangan pa rin kami. Baka naman eksaherado lang ang mga impormasyon sa internet. Kailangan naming makita ito ng personal. Noong gabi bago kami umalis, hindi ako makatulog. Higit sa pananabik, mas nangingibabaw ang pag-aalala. Magiging maayos kaya ang paglalakbay ng isang malaking pamilya na may 20 miyembro sa isang bansang banyaga? Magiging okay lang ba kami kahit hindi kami marunong magsalita ng kanilang wika? Kakayanin kaya ng aking biyenang lalaki at babae ang mahabang biyahe sa eroplano? At sa wakas, kaming 20 ay sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Noong mga sandaling iyon, hindi pa namin alam na babaguhin ng paglalakbay na ito ang aming pamilya ng tuluyan. Hindi ko malilimutan ang sandaling dumating kami sa paliparan sa Pilipinas. Mula sa pagbaba sa eroplano hanggang sa pasilyo patungo sa immigration, iba na agad sa inaasahan. Ang amoy ng mainit at mahalumigmig na hangin, ang masayang ingay ng mga taong nag-uusap, ang mga ngiti ng mga staff sa paliparan na bumabati ng "Welcome to the Philippines, ma'am, sir," ay agad na nagparamdam sa amin ng init. Habang naghihintay sa immigration, ang pinakanakagulat ay ang bilis ng proseso sa kabila ng dami ng tao. Maraming mga counter na bukas at ang mga immigration officer ay magalang at mahusay. Kahit ang aking biyenang lalaki, sa tulong ng isang staff, ay madaling nakadaan. Sa lugar kung saan kinukuha ang mga bagahe, namangha rin kami. Mabilis na nagsimulang lumabas ang mga bagahe sa conveyor belt. Sa kabila ng dami ng aming dala, hindi kami naghintay ng matagal.
Kamangha-mangha kung gaano kaorganisado ang sistema ng paliparan sa kabila ng dami ng tao. Mula sa paliparan hanggang sa hotel, sumakay kami ng van. Pagdating namin sa hotel, bandang 10:00 na ng gabi, matapos mag-check-in at ayusin ang aming mga gamit, sinabi ng aking 15 taong gulang na pamangkin na gutom na siya. Nag-alala ako kung mayroon pang bukas na kainan sa ganoong oras, ngunit iminungkahi ng staff sa front desk ang isang kalapit na night food market. Bukas daw ito, 24,007 at nagbebenta ng mainit na pagkain. Nag-aalangan man, hinanap namin ang night market malapit sa hotel. Iyon mismo ang lugar na nakita ko sa video. Kahit lampas na ng 11:00 ng gabi, maliwanag ang mga ilaw at maraming tao ang pumapasok at lumalabas. Pagpasok namin, iba't ibang uri ng pagkain tulad ng isaw, kwek-kwek at mga barbecue ang nakahilera. Ang mga tindero ay magiliw na nagturo sa amin kung ano ang mga iyon. Pumili ang aking mga pamangkin ng barbecue at inihaw na mais, habang ako ay pumili ng sisig. Ang presyo ay napakamakatwiran. Ang isang stick ay nagkakahalaga lamang ng ilang piso, na sa aming pera ay wala pang €1. Lalo kaming namangha sa lasa. Para sa isang pagkain sa kalye, napakasarap nito. Ang kanin ay mainit at ang mga ulam ay sariwa. Paulit-ulit na sinasabi ng aking mga pamangkin na masarap habang naka-thumbs up sila. Pati ang aking biyenang babae ay nasiyahan at sinabing malinis at masarap. Paglabas namin, tiningnan namin ang paligid. Malapit ng maghating gabi, ngunit ang mga kalye ay puno pa rin ng buhay. May mga taong kumakain sa mga gilid ng kalsada, mga magkakaibigang nagiinuman at mga magkasintahang namamasyal. Maliwanag ang mga ilaw sa kalye at may mga security guard na nagbabantay sa kaligtasan. Nagsabi ang aking mga pamangkin na gusto pa nilang maglakad-lakad. Nag-aalala ang aking biyenang babae, ngunit naalala ko ang sinabi ng staff sa front desk na napakaligtas ng lugar na ito. Sa huli, nagpasya kaming mamasyal sa paligid ng hotel sa loob ng mga 30 minuto. Ito ay isang kamangha-manghang karanasan. Sa paglalakad namin sa gabi, hindi kami nakaramdam ng kahit anong takot. Sa halip, naramdaman namin ang kalayaan. Isang tanawin na hindi maiisip sa Reykjavik. Sa mga parke, may mga taong nakaupo sa mga bangko at nagpapahinga. At sa labas ng mga tindahan, may mga kabataang nagiinuman habang nag-uusap. Pabalik sa hotel, iisa lang ang nasa isip naming lahat. Talagang ibang bansa ang Pilipinas. Mula pa lang sa unang araw, higit na ito sa aming inaasahan. Kinaumagahan, maaga kaming nagising. Dahil sa jet lag, nagising ako ng 5:00 ng madaling araw. Pagtingin ko sa bintana, may mga tao na sa kalye. May mga nag-iihersisyo at mga papasok sa trabaho. Ang lungsod ay nagsisimula ng gumising. Noong araw na iyon, nagpasya kaming sumakay ng jeepney para maglibot sa lungsod. Para sa 20 tao, mas praktikal ang jeepney kaysa sa pagkuha ng maraming taxi. Naglakad kami papunta sa pinakamalapit na sakayan mula sa hotel at madali itong mahanap. May malalaking karatula at mga gabay sa iba't ibang lugar. Pagdating namin sa sakayan, namangha kami. Higit pa sa aming inaasahan, ito ay masigla at puno ng kulay. Ang mga jeepney ay parang mga likhang sining na tumatakbo. Higit sa lahat, ang mga tao ay palakaibigan. Madali lang ang pagsakay. Sumigaw lang kami ng para at huminto ang jeep. Ibinigay namin ang bayad sa ibang pasahero na nag-abot nito sa driver. Ang mga pasahero ay magalang. Ang loob ng jeepney ay isa pang sorpresa. Ang pagkakaayos ng mga upuan ay mahusay at kahit masikip, ang lahat ay nagbibigayan. May mga nakalaang upuan para sa mga senior citizen at buntis at karamihan sa mga pasahero ay iginagalang ito. Nang uupo na sana ang aking biyenang babae, isang binata ang agad na nag-alok ng kanyang upuan. Habang nasa biyahe, malakas ang signal ng internet. Ang aking mga pamangkin ay abala sa kanilang mga telepono. Nakapagtataka na kahit sa gitna ng trapiko, mabilis ang koneksyon. Sa Europa, hindi mo maaasahan ang internet sa loob ng mga subway. Nakarating kami sa isang lugar na tinatawag na Intramuros. Narinig namin na sikat itong lugar para sa pamamasyal at pagkain. Paglabas namin sa jeep, agad naming naramdaman ang makasaysayang kapaligiran. Dahil weekend, maraming tao, ngunit sa halip na magulo, ito ay puno ng buhay at kasaysayan. Habang naglalakad sa mga kalye, napahinto kami sa harap ng isang restaurant ng mga pagkaing Pilipino. Malalaki ang mga larawan ng pagkain sa menu at may mga paliwanag sa Ingles. Isang putahe na tinatawag na kare-kare ang nakakuha ng aming pansin.
Ito ay isang ulam na may gulay, karne, at malapot na sarsa ng mani na may kasamang kanin. Mukhang masarap. Pumasok kami sa restaurant. Medyo nataranta ang mga staff nang pumasok kaming 20, ngunit agad silang nag-ayos ng mga upuan para sa amin. Pinagdugtong nila ang 2 mesa para magkasama kaming lahat. Ang pag-order ay sa pamamagitan ng menu na may mga larawan. Madaling pumili dahil may mga larawan at paliwanag sa bawat putahe. Nang dumating ang pagkain, lahat kami ay namangha. Ang kulay pa lang ay maganda na. Ang pula, dilaw at berdeng mga gulay ay magkakatugma sa pagkakaayos. Ang lasa ay napakasarap. Ang sinigang na sabaw ay partikular na nakakuha ng aming pansin. Ang aking biyenang babae ay nasiyahan at sinabing sariwa at masarap ang mga gulay. Habang kumakain, isang staff ang lumapit at nag-alok sa amin ng libreng pitsel ng iced tea. Isang pasasalamat daw sa pagpili namin sa kanilang restaurant. Natuwa kami sa kanilang mainit na pagtanggap. Pati sa pagbabayad ay nagulat kami. Sa kabila ng dami ng aming kinain, mas mura ang kabuoang bayarin kaysa sa aming inaasahan. Halos 200 piso bawat tao na sa aming pera ay mga 7 euro lamang. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad pa kami. Sa paligid may mga nagbebenta ng mga souvenir at ang aking hipag ay nagpakita ng interes. Pumasok kami sa isang tindahan at isang tindera ang nagpaliwanag sa Ingles. Nag-alok din siya ng mga libreng sample para masubukan namin. Ang mga presyo ay makatwiran at mukhang maganda ang kalidad. Habang naglalakad, napadaan kami sa isang restaurant. Nakita namin ang loob sa pamamagitan ng salamin. Isang malaking pamilyang Pilipino ang kumakain. Isang babaeng mukhang nasa 60s at isang babaeng mukhang nasa 30s ang magkatabing nakaupo at sabay na tumitingin sa menu. Matagal kong pinagmasdan ang tanawin na iyon. Sa Reykjavik, bihira kaming makakita ng ganitong eksena. Ang biyanan at manugang ay hindi madalas na lumalabas ng magkasama. Kahit sa mga pagtitipon ng pamilya, may kanya-kanya kaming espasyo. Ngunit dito, tila walang ganoong hadlang. Nang dumaan kami sa isang mall, nakakita kami ng katulad na tanawin. Sa isang cosmetics counter, isang matandang babae at isang batang babae ang sabay na sumusubok ng mga produkto. Nang tanungin namin ang sales lady, sinabi niyang magbiyenan sila. Magkasama raw silang namimili. Pabulong kong sinabi sa aking asawa, mukhang iba ang kultura nila sa atin. Tumango rin siya. Naisip ko kung ito ba ay dahil sa pagkakaiba ng kultura o sa paraan ng pakikitungo sa mga relasyon. Gabi na nang magpasya kaming bumalik sa hotel. Ngunit ang aking mga pamangkin ay ayaw pang umuwi. Ang kanilang mga mukha ay nagsasabing gusto pa nilang maglibot. Napakaikli ng isang araw. Sa ikatlong araw, bandang hapon, namasyal kami sa isang maliit na parke malapit sa hotel. Dahan-dahang naglalakad ang aking biyenang lalaki habang tinitingnan ang paligid. Ang parke ay maayos na inaalagaan. May mga taong nakaupo sa mga bangko at nagpapahinga, at mga batang nagtatakbuhan. Habang nakaupo at nagpapahinga, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Nagsalita siya sa Filipino, ngunit nagkaintindihan kami gamit ang isang translation app. Tinanong niya kung saan kami galing, at sinabi naming mula kami sa Iceland. Tuwang-tuwa siya at hinawakan ang aking kamay. Kumuha siya ng candy mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa aking mga pamangkin. Nakipag-usap kami sa matandang babae ng ilang sandali. Tinanong niya kung ilan ang aming mga apo, kung malusog ba ang pamilya at kung nag-enjoy kami sa aming paglalakbay. Kahit na medyo mabagal ang aming pag-uusap dahil sa translation app, sapat na para maramdaman namin ang kanyang kabaitan. Nang magpaalam kami, kumaway ang matandang babae at sinabing, "Babalik kayo ha?" Ang kanyang ngiti ay napakainit. Naramdaman ko na kahit magkaiba ang aming wika, ang puso ng tao ay nagkakaintindihan. Mula sa Maynila, lumipad kami papuntang Vigan. Narinig namin na sikat ito sa mga lumang bahay na bato. Halos 1 oras ang bayahe at maganda ang tanawin mula sa bintana. Pag-alis sa lungsod, mga palayan at bundok ang aming nakita. Pagdating sa Vigan, parang huminto ang oras. Ang mga tradisyonal na bahay na bato ay nakahilera sa makikitid na kalye. Nakapagtataka na mayroong ganitong lugar sa gitna ng mga modernong gusali. Kahit luma ang mga bahay, maayos itong inaalagaan. Ang aming tinuluyan ay isang heritage house na ginawang hotel. Pagbukas namin ng pinto, isang maliit at magandang hardin ang bumungad sa amin, at sa likod nito ay ang aming mga silid.
Ang sahig na gawa sa kahoy ay nagpapakita ng bakas ng panahon. Isang matandang babae ang sumalubong sa amin. Mukhang nasa 70s na siya at malugod niya kaming tinanggap na may malawak na ngiti. Naghain siya ng mainit na tsokolate at sinabing magpahinga kami. Hindi siya gaanong marunong mag-Ingles, ngunit ang kanyang kabaitan ay lumampas sa wika. Pagpasok sa mga silid, unang beses maranasan ng pamilya ang matulog sa isang tradisyonal na bahay na Pilipino. Ang kama na may 4 na haligi at ang mga lumang kasangkapan ay nakamamangha. Ang aking bayaw ay humiga sa kama at namangha. Madalas daw sumakit ang kanyang likod, ngunit mukhang magiging maayos ito sa katamtamang tigas ng kutsyon. Pagsapit ng gabi, naglatag sila ng mga kumot. Ang malambot na kumot ay nagbigay ng init. Nagtipon kami sa hardin. Ang hangin ng taglagas ay malamig at ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Isang malinaw na kalangitan na hindi makikita sa syudad. Noong mga sandaling iyon, lumabas ang mga kabataan mula sa katabing silid. Mukha silang mga estudyante sa kolehiyo, nasa 20s. Sila ay mga kabataang Pilipino na nagpunta doon para maranasan ang pamumuhay sa vegan. Ipinakilala kami ng matandang may-ari sa kanila. Natural na nagsimula ang aming pag-uusap. Isang estudyante ang nagtanong sa Ingles, "Kumusta ang Pilipinas? Nag-enjoy ba kayo sa inyong paglalakbay?" Sinimulan naming ikwento ang aming mga karanasan. Mula sa kalinisan ng ilang lugar, ang seguridad sa gabi, hanggang sa aming karanasan sa mga kainan. Seryosong nakinig ang mga kabataan. At sinabi nila na sila mismo ay hindi pa lubusang nararanasan ang tradisyon ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, marami raw silang natututunan mula sa may-ari ng bahay. Nagtanong ang aking biyenang lalaki, "Interesado ba ang mga kabataan sa ganitong tradisyonal na kultura?" Tumango ang mga estudyante. Sinabi nila na sa mga kabataan ngayon, muling sumisikat ang tradisyonal na kultura. Ipinaliwanag nila na uso ang pagsusuot ng barong Tagalog at Filipiniana habang naglalakad sa mga lumang kalye. Nagulat kami. Sa Reykjavik, hindi gaanong interesado ang mga kabataan sa mga lumang bagay, ngunit sa Pilipinas, ang mga kabataan pa ang nagsisikap na pangalagaan ang kanilang tradisyon. Nang lumalim ang gabi, sinabi ng may-ari na pumasok na kami sa aming mga silid. Malamig daw sa gabi, kaya't magpainit kami at matulog ng maayos. Pagpasok sa kumot, naramdaman ko ang init sa buong katawan. Tahimik naming pinanood ng aking asawa ang tanawin sa labas ng bintana. Kinaumagahan, namasyal kami sa mga lumang kalye. Habang naglalakad, nakakita kami ng isang maliit na paggawaan ng empanada. Pumasok kami at bumalot sa amin ang tahimik at payapang kapaligiran. Ang may-ari, isang babae na nasa 60s, ang personal na gumawa ng aming empanada. Ang bawat galaw niya ay parang isang sining. Habang kumakain, nakipag-usap kami sa may-ari. Sinabi niya na 30 taon na niyang pinapatakbo ang tindahan. Bawat customer ay binibigyan niya ng buong puso sa paggawa ng empanada. Ginagawa niya ito hindi para kumita ng pera, kundi para maghatid ng kapayapaan at kasiyahan sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagkain. Nagtanong ang aking bayaw, "Sa panahon ngayon, hindi ba kayo nalulugi sa ganitong kabagal na paraan ng pagtatrabaho?" Ngumiti ang may-ari at sumagot, "Ang pagiging mabilis ay hindi lahat. Ang mahalaga ay ang pagpunta sa tamang direksyon, kahit na mabagal." Natigilan kami sa kanyang mga salita. Isang sandali para pagnilayan ang aming mga buhay na laging nagmamadali. Paglabas sa tindahan, muli kaming naglakad sa mga kalye. Marami kaming nakitang mga taong nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. May mga magkasintahan at may mga pamilya. Lahat sila ay masayang kumukuha ng litrato. Sinabi ng aking biyenang lalaki, "Dito, parang hindi mahalaga ang edad. Bata man o matanda, lahat ay nag-enjoy sa iisang lugar at kultura." Sa hapon, mayroon kaming sesyon para sa tradisyonal na paghahabi. Oras na para matuto ng paggawa ng inabel. Isang manghahabi ang personal na nagpakita at nagpaliwanag. Sinabi niya na ito ay isang pamamaraan na ipinasa sa loob ng daan-daang taon. Maingat naming sinubukan ang paghahabi. May mga nanginginig ang kamay, ngunit dahan-dahan kaming tinulungan ng manghahabi. "Huwag magmadali, dahan-dahan lang," sabi niya. Ang mga bagay na minadali ay madaling masira. Nang matapos ang aking hipag, napahanga siya sa kanyang gawa. "Hindi pa ako nakakagawa ng ganito kahalagang bagay gamit ang sarili kong mga kamay," sabi niya. "Ang isang pirasong telang ito ay iingatan ko habang buhay." Dapit hapon na, nang bumalik kami sa aming tinutuluyan.
Naghanda ang may-ari ng isang masaganang hapunan. Tinanong ng aking biyenang babae ang may-ari, "Bakit po napakabuti ninyo sa amin? Nagbabayad naman kami para sa aming tinutuluyan." Ngumiti ang may-ari at sumagot, "Ang mga bisita ay hindi lang bisita, kundi pamilya. Natural lang na asikasuhin ng mabuti ang pamilya na galing sa malayo." Noong gabing iyon, magkatabi kaming nakaupo ng aking biyenang babae sa sahig ng aming silid. Dahan-dahan siyang nagsalita, "Ang mga Pilipino ay talagang napakabait." Tumango ako. Matapos ang aming payapang panahon sa vegan, bumalik kami muli sa Maynila. Inayos namin ang aming mga gamit sa hotel. At pagsapit ng dapit hapon, ilang miyembro ng pamilya ang nagsabing gusto nilang mamasyal. Sinabi ng aming tour guide na malaya kaming lumabas, basta't huwag masyadong lalayo. Ang aking bayaw at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang mga anak, ay nagsabing maglalakad-lakad sila sa malapit. Naiwan ako sa silid para magpahinga. Ngunit inaya ako ng aking hipag na lumabas. Gusto raw niyang mamili. Bandang alas 7 ng gabi, lumabas kami ng hotel. Ang mga kalye ay puno pa rin ng tao. Sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw, malayang naglalakad ang mga tao. Ang mga convenience store ay bukas, at sa mga coffee shop, may mga taong nakaupo at nag-uusap. Sinabi na ang mga mall ay bukas hanggang gabi. Pumunta kami sa cosmetics section. Iba't ibang brand ang nakahilera, at ang mga sales lady ay magiliw na nagpapaliwanag. Noong mga sandaling iyon, narinig ko ang isang pag-uusap sa Filipino sa aking tabi. Isang babaeng mukhang nasa 60s at isang babaeng mukhang nasa 30s ang sabay na pumipili ng produkto. Naging interesado ako sa kanilang relasyon. Nagtanong ang aking hipag sa Ingles, "Mag-ina po ba kayo?" Ngumiti ang mas batang babae at sumagot, "Magbiyenan po kami." Magkasama raw silang namimili. Nagulat ang aking hipag at nagtanong, "Magkasama kayong lumalabas ng biyenan mo?" Tumango ang babae. "Mga 1 beses o 2 beses sa isang buwan, lumalabas kami para mamili. Masaya naman po." Pinakinggan ko ang kanilang pag-uusap at napaisip. Isang relasyon na mahirap isipin sa Reykjavik. Ang biyenan at manugang na magkasamang pumupunta sa mall para pumili ng makeup. Maingat na nagtanong pa ang aking hipag, "Hindi po ba kayo naiilang?" Umiling ang babae. "Noong una, medyo naiilang, pero ngayon okay na. Itinuturing na po ako ng biyenan ko na parang tunay na anak." Umalis kami sa mall at pumasok sa isang coffee shop. Sinabi ng aking hipag, "Talagang iba ang Pilipinas. Iba ang relasyon sa pamilya, iba ang kultura." Sumang-ayon ako. Sa loob ng ilang araw na paglibot sa Pilipinas, ilang beses na kaming nakakita ng mga katulad na eksena. Sa mga restaurant, nakakita kami ng mga mukhang magbiyenan na sabay na kumakain. Sa mga parke, nakakita kami ng 3 henerasyon ng pamilya na sabay-sabay na namamasyal. Napaisip ako, ito ay hindi tungkol sa obligasyon, kundi sa pagiging natural. Sa Pilipinas, ang pagsasama-sama ng malaking pamilya ay tila pang-araw-araw na gawain. Hindi ito isang pasanin, kundi isang kultura. Kinabukasan, nagpasya kaming mag-enjoy sa Maynila sa aming sari-sariling paraan. Ang mga kabataan ay pumunta sa isang lugar na tinatawag na BGC para mamili, habang ang mga nakatatanda ay nagpasya na bisitahin ang isang palengke. Sumama ako sa aking mga hipag. Pagdating sa BGC, isa na namang mukha ng Maynila ang aming nakita. Mga nagtataasang gusali, malilinis na kalye. Ang pananamit ng mga tao ay sunod sa moda. Pumasok kami sa isang coffee shop. Ang interior ay maganda at ang lasa ng kape ay napakasarap. Habang nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang kalye, isang grupo ang nakakuha ng aming pansin. 3 babae na magkakaiba ang edad. Ang pinakamatanda ay mukhang nasa 60s, ang nasa gitna ay nasa 40s at ang pinakabata ay nasa 20s. Masaya silang naglalakad habang nagtatawanan. Magkaakbay pa sila. Sinabi ng aking hipag, mukha silang pamilya. Siguro lola, manugang at apo. Ganoon din ang tingin ko. Sa hapon, pumunta kami sa isang lugar na tinatawag na eSports Cafe. Ito ang lugar na gustong puntahan ng aking mga pamangkin. Pagpasok, 12 ng mga high-end na computer ang nakahilera at bawat upuan ay may gaming chair. Malugod kaming tinanggap ng manager. Tinanong namin kung maaari bang gumamit ang mga nakatatanda at sinabi niyang, oo naman. Sa katunayan, sa isang sulok, may isang lalaking mukhang nasa 60s na nakaupo at nag-internet. Umupo ang aking mga pamangkin at nagsimulang maglaro.
Pinanood ko sila sa tabi. Ang bilis ng internet ay nakakagulat. Sa isang click lang, nagbabago na ang screen. Sa Reykjavik, matagal mag-load, ngunit dito, agad-agad ang proseso. Pagkatapos ng isang oras, umalis kami sa cafe. Ang aking mga pamangkin ay mukhang nasiyahan. Gusto raw nilang bumalik. Gabi na, dumaan kami sa isang malaking supermarket. Bukas ito, 24 oras. Ang loob ng supermarket ay kasing linis at kaluwang ng isang department store. Sa food section, mayroong isang bahagi para sa mga lutong ulam. May mga sariwang gawang sushi, lechon kawali at inihaw na manok. Bumili ang aking hipag ng takoyaki at tinikman ito. Mainit pero masarap, sabi niya. Tiningnan ko rin. Kakaiba ang lasa. Ang tamis at alat ng sarsa ay naramdaman ko. Sa cashier, magalang ang staff. Ang mga mabibigat na pinamili ay personal nilang inilagay sa supot at hinati para madali naming bitbitin. Paglabas sa supermarket, sinabi ng aking hipag, "Sa Pilipinos, lahat ng bagay ay maginhawa. Matanda ka man o bata, parang lahat ay maaaring mamuhay ng walang abala." Pabalik sa hotel, napaisip ako. Ang ipinakita sa amin ng Pilipinas ay hindi lang mga pasilidad o teknolohiya. Ito ay ang puso na nagmamalasakit sa kapwa, ang kultura kung saan lahat ng henerasyon ay namumuhay ng magkakasama. Nang lumipas ang isang linggo, nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa aking social media account. Ang mga litrato at video na ina-upload ko sa pagitan ng aming paglalakbay ay nagsimulang dagsaan ng mga komento. Noong una, mga reaksyon lang mula sa mga kaibigan. Mga tanong kung totoo bang ganoon kaganda at kaligtas sa Pilipinas. Unti-unting lumaki ang interes ng aking mga kakilala sa Reykjavik. Nang mag-upload ako ng litrato ng pagkain sa isang karinderya, naging mainit ang reaksyon. Maraming komento na hindi makapaniwala na sa hating gabi, makakakain ka ng ganito karaming iba't ibang pagkain. Ganoon din sa video ng jeepney. Nakapagtataka raw na mayroong ganoong kasigla at kakaibang sasakyan. Isang kaibigan ko ang nagpadala ng mensahe na galing siya sa isang Asian store sa Reykjavik. Dahil sa aking video, nagustuhan niyang kumain ng pagkaing Pilipino. Patapos na ang aming paglalakbay. Ang huling 2 araw ay gugugulin namin sa Maynila. Sinabi ng aming guide na may inihanda siyang espesyal na lugar. Isang palengke na tinatawag na Divisoria. Ipinaliwanag niya na isa ito sa mga pinakamasiglang pamilihan sa Pilipinas. Pagdating sa palengke, isang napakalaking sigla ang sumalubong sa amin. Ang amoy ng pagkain na pumupuno sa makipot na mga eskinita. Ang malalakas na tawanan ng mga tindero. Lahat ng iyon ay isang espasyo na puno ng buhay. Sa harap ng isang stall na nagluluto ng okonomiyaki style na pagkain, may mga taong nakapila. Sumama kami sa pila. Habang pinapanood ang pagkain na niluluto sa mainit na plansa, lahat kami ay puno ng pananabik. Nang kami na ang sunod, inabot sa amin ang pagkain. Dahil bagong luto, mainit ito. Isang kagat pa lang, isang masarap na lasa ang kumalat sa aming bibig. Namangha ang aking biyenang lalaki. "Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong lasa," sabi niya. Sunod, isang tindahan ng mga maanghang na chicharon at iba pang kakanin. Nang makita ng aking biyenang babae ang mga sili, nag-atubili siya. Mukha raw kasing napakaanghang, ngunit inalok siya ng tindera. "Tikman niyo po, konti lang." Maingat na tumikim ang aking biyenang babae. Tulad ng inaasahan, maanghang, ngunit kasabay nito, mayroon din siyang naramdamang kakaibang sarap. 1, 2 kagat at tila na-addict na siya. Ang aking bayaw ay napahanghang at naghanap ng tubig. Bigla, isang tindero mula sa katabing stall ang nagdala ng malamig na palamig. Nang babayaran na namin, umiling ang tindero. "Libre na po yan," sabi niya. Hindi malaman ng aking bayaw ang gagawin. Hindi siya sanay sa kabaitan na walang hinihintas na kapalit. Sa Reykjavik, lahat ng bagay ay may katumbas na bayad. Ngunit dito, basta na lang sila nagbibigay. Pumunta kami sa isang tindahan ng inihaw na manok. Nakatuhog ang mga manok at iniihaw. Dahil unang beses naming makakita ng ganitong pagkain, nag-aalangan kami. Ngunit pagkatapos ng isang kagat, hindi na kami tumigil. Nagdala pa ang may-ari ng tindahan ng suka at toyo. "Mas masarap kung isasawsaw nyo dito," turo niya. Sinunod namin ang turo ng may-ari at lalo kaming nasiyahan. Habang naglilibot sa palengke, iba't ibang tindahan ang aming pinuntahan. Sinubukan namin ang iba't ibang pagkain mula sa lumpiang Shanghai, siomai, hanggang sa buko juice. Sa lahat ng tindahan, mababait ang mga tindero. Malaya kaming makakatikim.
At kung magustuhan mo, saka ka bibili. Habang bumibili ng mangga ang aking biyenang lalaki, tinanong niya ang tindero, bakit napakamura nito? Kumikita pa ba kayo sa presyong ito? Ngumiti ang tindero at sumagot, hindi naman po kami naghahangad ng malaking kita. Basta't masarap ang kain ng customer at masaya sila, sapat na iyon. Sa mga salitang iyon, natigilan sandali ang aking biyenang lalaki. Sa isang kapitalistang lipunan, natural na hangarin ang kita, ngunit dito, tila mas mahalaga sa kanila ang kaligayahan ng tao. Mula sa palengke, pumunta kami sa isang high-end na Filipino buffet restaurant, isang espesyal na hapunan na inihanda ng travel agency. Ang restaurant ay may kalmado at marangyang kapaligiran. Bawat grupo ay may sariling espasyo at sa bawat mesa, isang masaganang handa ang naghihintay. Iba't ibang uri ng maliliit na putahe ang inihain ng maganda. Bawat isa ay parang isang obra maestra. Ang pangunahing pagkain ay lechon. Ang balat nito ay perpektong lutong at malutong. Isang chef ang nasa harap namin at naghihiwa nito. Sa tamang-tamang tiempo, inilalagay niya ang karne sa aming mga plato sa pinakamasarap na kondisyon. Sa unang kagat, nanlaki ang mga mata naming lahat. Iba ito sa lahat ng karneng natikman namin. Ang lambot na natutunaw sa bibig, ang malalim at masaganang lasa ay nagdulot ng paghanga. Pagkatapos ng hapunan, personal na lumabas ang may-ari ng restaurant para batiin kami. Isang babaeng nasa 50s, sinabi niyang 20 taon na niyang pinapatakbo ang restaurant. Lahat ng sangkap ay personal niyang pinipili at araw-araw siyang bumibili ng sariwang sangkap sa palengke. Nagtanong ang aking biyenang babae, hindi po ba mahirap ang ganitong pag-aalaga? Ngumiti ang may-ari at sumagot, kapag nakikita kong masayang kumakain ng mga customer, nawawala lahat ng pagod ko. Nagpasalamat kami sa may-ari. Sa buong buhay namin, marami na kaming napuntahang restaurant, ngunit ito ang unang beses na nakaranas kami ng ganitong kasinop na pag-aasikaso. Huling araw na, sa lobby ng hotel, nagtipon ang mga pamilya na may mga nakaimpake ng gamit, ngunit ang mga mukha ng lahat ay malungkot. Ang ayaw umalis na damdamin ay kitang-kita sa kanilang mga mukha. Mabagal ang pag-akyat sa bus. Bawat hakbang ay may kasamang pag-aatubili. Tinitingnan nila ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana na may panghihinayang. Habang papunta sa paliparan, tahimik ang loob ng bus. Ibang-iba ang kapaligiran kumpara noong dumating kami. Noong unang dating namin sa Pilipinas, may halong kuryosidad at kaunting pag-aalala, ngunit ngayon, puno ito ng panghihinayang at pananabik. Dahan-dahang nagsalita ang aking biyenang lalaki. 2 linggo lang, pero parang buong buhay na tayong nanirahan dito. Hindi pa ako naging ganito kapanatag at kasaya. Dumating kami sa paliparan. Habang nagpoproseso ng aming pag-alis, mabibigat pa rin ang mga hakbang ng pamilya. Ang pag-check-in ng mga bagahe, pagdaan sa security check, at pagpunta sa gate, lahat ng proseso ay parang huling sandali. Nang dumaan sa duty-free shop, huminto ang aking biyenang babae. Isang lugar kung saan nakahilera ang mga produktong Pilipino tulad ng mga pampaganda at pagkain. Nagsimulang mamili ang aking biyenang babae ng mga pasalubong para sa mga kamag-anak. Unti-unting nagsilapitan ang iba pang miyembro ng pamilya. Bumili ang aking bayaw ng mga dried mangoes. Pagbalik daw sa Reykjavik, gusto pa rin niyang kumain ng pagkaing Pilipino. Bumili naman ang aking hipag ng kape barako. Hindi raw niya malilimutan ang lasa na natikman niya sa Batangas. Habang naghihintay sa boarding sa harap ng gate, pinagmasdan ko ang bawat miyembro ng pamilya. Ibang-iba ang kanilang mga ekspresyon kumpara noong dumating kami 2 linggo na ang nakalipas. Mayroong pagbabago sa mukha ng bawat isa. Oras na para sumakay. Isa-isang nagsimulang dumaan sa gate ang aming mga kasama. Ngunit sa harap ng gate, huminto ang aking 13 taong gulang na pamangkin. Hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa. Lumapit ang isang staff at nagtanong, "Okay ka lang ba?" Umiling ang pamangkin ko at sinabi niya, "Ayoko pong umuwi." Ganon din daw ang nararamdaman ng iba pang mga pinsan niya. Sa huli, sumakay kaming lahat sa eroplano. Ngunit walang sino man ang may masayang ekspresyon. Hanggang sa huli, pinanood nila ang paliparan ng Pilipinas sa labas ng bintana. Umalis ang eroplano. Unti-unting lumalayo ang lupain ng Pilipinas. Nakatingin ang mga pamilya sa labas ng bintana. Dahan-dahang pinunasan ng aking biyenang babae ang kanyang mga luha. Kinaumagahan pagdating sa Reykjavik, nagsimula ang pagbabago. Nagsimulang tumawag ang mga kaibigan. Dagsaan ang mga tawag at mensahe na nagtatanong tungkol sa aming paglalakbay sa Pilipinas.
Ganoon din sa trabaho. Tuwing tanghalian, hinihiling ng mga kasamahan ko na magkuwento ako tungkol sa Pilipinas. Namamangha sila kapag ipinapakita ko ang mga litrato. May ilan na nagsabing nag-book na sila ng tiket. Nang dumaan ako sa isang Asian store sa aming lugar, nagulat ako. Kapansin-pansin na dumami ang mga Icelandic. Dati, mga lokal na Pilipino lang ang pumupunta dito, ngunit ngayon, mas marami na ang mga lokal na customer. Masayang bumati ang may-ari at sinabing malakas ang benta. Pagkalipas ng isang buwan, naging aktibo muli ang group chat ng pamilya. Nagsimulang manood ng mga teleserye ang aking mga pamangkin at sinabi ng aking bayaw na naghahanap siya ng mga balita tungkol sa Pilipinas. Bumili raw ng aklat ng mga pagkaing Pilipino ang aking biyenang babae. Sinubukan niyang gumawa ng adobo sa bahay at masarap daw. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. Nag-enroll ako sa isang online course at araw-araw na nag-aaral ng paunti-unti. Natutunan ko na ang mga simpleng pagbati at pangunahing pangungusap. Sa susunod na pagpunta namin, gusto kong mag-order sa Tagalog. Dumami rin ang followers ng aking social media account. Ang mga taong interesado sa paglalakbay sa Pilipinas ay patuloy na nagpapadala ng mensahe. Karamihan ay humihingi ng payo. Saan daw magandang pumunta, ano ang masarap kainin, at paano maghanda. Pagkalipas ng 3 buwan, nagkaroon kami muli ng pagtitipon. Sa pagkakataong ito, para magplano ng konkretong pagbabalik sa Pilipinas. Kahit hindi kaya ang buong 20 miyembro, mukhang posible ang 10 tao. Unang nagsalita ang aking biyenang babae. Paano kung bumalik tayo sa Tagsibol? Narinig kong maganda raw ang mga bulaklak sa Baguio. Sumang-ayon ang lahat. Kung iisipin ko ngayon, ang 2 linggong paglalakbay na iyon ay tuluyang nagpabago sa aming pamilya. Bago kami pumunta sa Pilipinas, kami ay isang ordinaryong pamilya sa Iceland. Tinitingnan namin ang mundo mula sa isang pananaw na nakasentro sa Europa. Ngunit sa Pilipinas, natutunan namin kung ano ang tunay na isang maunlad na bansa. Hindi sapat ang magagarang gusali o makabagong teknolohiya. Ang puso na nag-iisip muna sa kapwa, ang kultura na nag-aalaga sa isa't isa, ang sistema na nagbibigay daan sa isang ligtas na pamumuhay. Lahat ng iyon ay kailangan para maging isang tunay na maunlad na bansa. Nasa Pilipinas ang lahat ng iyon. Ang seguridad na makakapaglakad ka ng mag-isa sa gabi. Ang kaginhawaan na makakabili ka ng mainit na pagkain anumang oras. Ang mabilis na pagdating ng tulong sa oras ng emergency. Ang abot-kayang serbisyong medikal. Ang masiglang pampublikong transportasyon. At higit sa lahat, ang mababait na tao. Dahil sa aking video, dumami ang mga taong nakakilala sa Pilipinas. Hindi lang sa hilagang Europa, kundi sa buong Europa, tumaas ang interes sa Pilipinas. Nagsimula na ring ibalita sa mga news ang tungkol sa Pilipinas. Partikular na mainit ang reaksyon ng mga magre-retiro na. Maraming tao ang gustong gugulin ang kanilang pagre-retiro sa isang bansang ligtas at may magandang sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Sa katunayan, ilang kakilala ko ang nagsabing nag-iimbestiga sila tungkol sa pangmatagalang paninirahan sa Pilipinas. Nagbago rin ng kaunti ang relasyon namin ng aking biyenang babae. Bago ang paglalakbay, mayroon kaming katamtamang distansya. May paggalang, ngunit hindi kami malapit. Ngunit sa 2 linggong pagsasama sa Pilipinas, unti-unti kaming naging malapit. Ang sandaling naghihintay kami para sa aking biyenang lalaki sa ospital, ang gabi na magkatabi kaming nakaupo sa sahig sa vegan, ang hapon na sabay kaming kumain ng kakanin sa palengke. Ang mga sandaling iyon ay unti-unting nagpabagsak sa pader sa pagitan namin. Ngayon, paminsan-minsan ay tumatawag sa akin ang aking biyenang babae. Hinihiling niya na magrekomenda ako ng mga teleserye o nagtatanong ng mga recipe ng pagkaing Pilipino. Komportable na rin akong sumagot sa kanya. Ito ay isang natural na interes, hindi obligasyon. Nagbago rin ang aking asawa. Bago pumunta sa Pilipinas, hindi siya gaanong interesado sa Asya. Ngunit ngayon, sinusubaybayan niya ang mga balita sa Pilipinas at nag-aaral tungkol sa mga kumpanyang Pilipino. Inirerekomenda rin daw niya ang paglalakbay sa Pilipinas sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ganoon din ang mga bata. Gusto raw nilang magkaroon ng mga kaibigang Pilipino. Gusto nilang matuto ng Tagalog. Sinasabi rin nila na kapag lumaki sila, gusto nilang manirahan sa Pilipinas. Nakapagtataka na ang paglalakbay ng isang pamilya ay maaaring magbago ng napakaraming bagay. Ang mga karanasang naranasan namin sa Pilipinas ay ikinuwento namin sa aming mga kaibigan
At ang mga taong nakarinig ng aming kwento ay bumisita rin sa Pilipinas at ganoon nagkaroon ng chain reaction. Sa mga sandaling ito, sa paliparan ng Pilipinas, may mga Europeo na dumarating, tulad namin, para bisitahin ang Pilipinas. Sila rin ay magugulat, mamamangha at makakaranas ng pagbabago tulad namin. Noong una kong makita ang video na iyon, hindi ko pa alam. Ang paglalakbay na nagsimula sa simpleng kuryosidad ay magpapabago pala sa aming buhay. Hindi ko inakala na ang 2 linggong paglalakbay ng 20 miyembro ng pamilya ng aking asawa ay magkakaroon ng ganito kalaking kahulugan. Ang Pilipinas ngayon ay hindi na lamang isang destinasyon ng paglalakbay para sa amin. Ito ay isang lugar kung saan kami natuto, isang lugar kung saan naging isa ang aming pamilya at isang lugar na nagbigay sa amin ng bagong pananaw. Isang lugar na babalikan namin balang araw at marahil isang lugar kung saan gusto naming manatili ng matagal. Ang lahat ng iyon ay nagsimula sa isang maikling video. Isang video ng isang masayang night market sa Maynila. Iyon ang nagpabago sa buhay ng 20 miyembro ng aming pamilya. At ngayon, ang aming kwento ay nagpapabago na naman sa buhay ng iba. Ito marahil ang kapangyarihan ng Pilipinas. Ang mga taong nakaranas nito ay natural na nagiging mga embahador. Ganoon nga, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, inirerekomenda kong bisitahin ninyo ang Pilipinas. May mga bagay na hindi kayang ilarawan ng mga video o litrato. Kailangan mong personal na lakarin, kainin, at maranasan para malaman. Ang ligtas na mga gabi, ang mababait na tao, ang mahusay na sistema, ang masasarap na pagkain, ang magagandang tradisyon. Lahat ng iyon ay naghihintay sa inyo. Tulad namin, sana ay magkaroon din kayo ng espesyal na karanasan sa Pilipinas. Paminsan-minsan, naaalala ko pa rin ang mga panahong iyon. Ang pagkamangha noong unang dating sa paliparan, ang pagtataka noong unang tikim ng isaw sa isang night market. Ang sandaling hawak ko ang kamay ng aking biyenang babae habang naghihintay. Ang gabi na naramdaman namin ang init ng kumot sa isang lumang bahay sa Vigan, ang hapon na namangha kami sa kabaitan ng mga tindero sa palengke. Lahat ng mga sandaling iyon ang bumuo sa kung sino kami ngayon. At mula ngayon, mananatili kaming konektado sa Pilipinas. Kahit na malayo kami sa pisikal, sa puso namin, malapit ang bansang iyon. Iyon na ngayon ang Pilipinas para sa amin. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Ang kwento kung paano nagsimula ang isang Philippine boom sa Hilagang Europa pagkatapos ng pagbisita ng 20 miyembro ng isang malaking pamilya mula sa Iceland. Kumusta po? Mangyaring mag-iwan ng komento ng suporta para sa bida ng ating kwento